Nung habang hinihintay niya ang kausapin si Lord, dumating yung malakas na hangin. Pagkatapos ng hangin ng earthquake, tapos nagkaroon ng fire all over, hindi siya natakot kasi ang susunod yun, alam niya si Lord. Nagpakita si Lord sa kanya. In our life, we also experience yung wind, di ba? Typhoon. We also experience yung earthquake. We experience, of course, ang fire. But even more than that, we experience difficulties in life. Meron din tayong sariling wind. No? Meron din tayong bagyo sister sa ating buhay. Di ba? May problema tayo. Meron tayong problema sa maraming bagay-bagay. Number one, pera. Di ba, sister? Oo, problema yan. No? Pagkakasakit niya. Ang sabi ng ating Diyos, pag tayo nakafocus doon sa problema, nawawala tayo kay Lord, doon natin nararamdaman ang hirap. Pero ang magandang gawin natin is, while nandun yung nangyayari yun, alam natin lilipas yun. Even ang death is there, lilipas yan. Kasi ang destination natin sa taas. But we should never miss the opportunity to always say that the Lord is there for us. There are so many instances in our life na nakikita natin minsan may mga nagsusuicide sa dami ng problema. Nakafocus sila sa kanilang hangin. Nakafocus sila sa kanilang earthquake. Nakalimutan nila, these things will pass. And the Lord will always be there for us. Kami nagkasalita kami ganito. Kung minsan kami rin mismo nagdadaw. Totoo ba yun? And it is our reminder to ourselves na while these things can happen, the Lord will never go away from you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And now let us pray with God.